Bigyan naman natin ng hustisya ang prosesong ito. Bigyan natin ng hustisya pareho ang mga panig ng House prosecutors at pati yung kampo ni VP Duterte. At higit sa lahat, bigyan natin ng hustisya ang taong bayan na kumakapit sa konstitusyon at dumadami at lumalakas ang mga boses na pinagsasabihan kami, gawin nyo na ang tungkulin ninyo. Pero ma'am, tama po ba? At least Unang-una na, sa plenary ng session bilang Senado, pwedeng ang presiding officer mismo, ang Senate President o ang presiding officer, ang mag-approve or reject ng isang motion. Hindi kailangan kaagad ipasa sa amin para pagbotohan ang bawat motion, kahit simpleng motion. Ganon din, pag dito sa usapin ng impeachment trial, we will still be a Senate, magmo-motion kami. The Senate President has all the power and I would say the obligation na to rule favorably sa motion namin iyon. Kung kailangan pang umabot sa pagboto, kung ipasa pa niya sa amin sa plenary, well, Jinggoy. SP Pro Temp, Jinggoy Estrada. Ma'am, yung pag-convene po ba ng Senate as an impeachment court, is that optional? Oh, definitely not. Definitely not. Kapag ang maging pananaw namin at ugali namin ay optional lang, yung pag-convene bilang impeachment court, susuwayin namin ang konstitusyon. Kami pa, Senado. At yun yung sinabi ko kanina na hindi kami papayag sa minority. Hindi ako papayag bilang senador na kami pa ang Senado ang susuway sa konstitusyon. Ma'am, ito ba na karoon kayo ng concern na mukhang may move to kill the impeachment case arbitrarily? Kaya nag-decide na kayo na mag-motion to? Well, sila na ang nagsasabi na bukod sa convict or acquit decision, may option pa na dismiss. Walang ganun po sa konstitusyon. Wala rin pong ganun sa rules on impeachment. No? Sila na yung pinapaaga yung valedictory speeches ng mga graduating senators. May lumalabas na kung ano-anong mga concerns na, ay, kung magva-valedictory na sa Martes, baka kulang ang mga tao sa Miyerkules. And alam naman natin, kailangan natin ng sacrosanct quorum na yan to transact business. Kaya ngayon pa lang, kahit frustrated kami na hindi kami simpleng sumunod sa iutos ng konstitusyon na pagtanggap ng articles of impeachment, forthwith, proceed with trial. So itong huling linggo, itong huling 3 araw ng sesyon, sige, gagawin namin yung extraordinary motion para lamang simulan yung opening rights ng impeachment trial. ma'am, kung magsa-start po today yung opening rights, Yes. sa timeline po ninyo, ano po yung nakikita po ng minority na timeline? Kasi po si Sentol ay, ang sabi po niya, possible to conclude the trial by June 30. Kayo po ba, anong timeline po ninyo sa minority? Wala po kaming binubuong or ipinapanukalang timeline kasi opening rights pa lang nga, hindi pa magawa-gawa eh. So we want to get over this first. Dapat hindi siya naging hurdle. Pero naging hurdle pa. We just want to get over this first hurdle. Kaya ngayong umaga, or nung inilabas yung ganung panukala na hanggang June 30, premature pa talaga. At saka, isipin natin, 19 days? Yun lang ba ang naiisip naming ibigay na time frame sa ganitong kaimportanteng proseso? Sa simpleng civil cases lang nga eh. Halimbawa yung pagbibigay ng bayad or pagsisingil ng bayad. Ang rules of court nagbibigay po ng 30 araw para doon. Ano pa kaya sa isang napaka-importanteng constitutional process tulad ng impeachment? And remember, hindi lang po iisang article of impeachment ito. 7 articles of impeachment. Hindi pa nga namin narinig formally ano-anong mga articles. Hindi pa nga namin narinig ano-ano yung pinipresent nilang mga ebidensya, mga witnesses. Wala pa po kaming pagkakataon magtanong sa mga ito. So paano namin masasabi ngayon pa lang na 19 days kaya na naming tapusin ang ganyang kaimportante at maaring mabigat? Kasi meron lang kaming chance matimbang gaano kabigat ba, gaano katagal namin kailangang tanungin ito kapag narinig na namin. Hanggang ngayon, hindi pa napagbigyan yung prosesong iyon.
Hindi po ito wala pong express lane sa impeachment. Hindi rin siya online shopping na may express delivery.